Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Ah, si Senator Bato sa interview ng SMNI sa kanya, umamin siya na ang PIDEA leaks, yung isinapubliko ni Fair Lady Marlica, na pinatutuhanan din ni ex-agent, PIDEA ex-agent Jonathan Morales. Sa interview ng SMNI, inamin ni Senator Bato na totoo, existing yung mga dokumento na yun. Okay? So, yun na. Panalo na po ang taong bayan. Sa Senate hearing, so, April 30, medyo bitin. Ano? Hindi diretsahang pinalabas ni Senator Bato na existing yung mga dokumento kasi dininay kaagad ng PIDEA chief. Dininay ng yung Intelligence Investigation Service Director ba yun? Non-existent. So, hindi na siya nag-follow up. So, bitin. Ano? So, yun. Medyo dismayado ang taong bayan sa naganap na hearing. Kaya lang, yun na nga. Nabatikos na si Senator Bato. Pati si Marlica. Medyo inano niya, nagreklamo na sa hearing. Nagalit din si Senator Bato, nagpalabas ng hinanakit. Ngayon, wala na, bumawi na si Senator Bato. Okay? Totoo, sabi niya, existing. Wala na. Kahit anong deny pa ng PIDEA na peke yung mga dokumento, ang taong bayan hindi na nila maluloko. Okay? Do not insult the intelligence of netizens. Kapag natin wala, social media age na ngayon eh. So, according to Senator Bato, ipapatawag daw niya si Maricel Soriano sa susunod. Wow. How about the President? Wala pa. Hopefully, sa mga susunod, iimbitahan. But, ano na? Ito na, klaro na. Ano ba, may nabasa akong post ng isang netizen. Ang title niya doon is PBBM from frying pan toss into the fire. Malalim. So, ito. Panoorin natin. I-share ko na lang sa inyo after yung interview ng SMNI kay Senator Bato na kung saan inamin niya yung existence ng PIDEA documents. In-interview rin si Marlica at yun na, nag-offer ng peace offering si Marlica. So, parehas kayong gumagawa ng mabuti. In the first place, pasalamatan natin si Senator Bato dahil nagpatawag siya ng hearing. Sana tuloy-tuloy itong hearing na ito. At panalo ang taong bayan. Enjoy sa interview ng SMNI kay Marlica. Naging pagdinig. Diretso na tayo dito sa PIDEA leaks kasi ikaw yung talagang nanguna, no, sa pagbubulgar nito. Kanina nakapanayam din namin si Senador Bato de la Rosa kaninang umaga at nabanggit niya na hindi peke. Totoo yung nag-leak na dokumento na unang inilabas mo dyan sa channel mo na pinatotohanan din ni ex-PIDEA agent Jojo Morales. Anong masasabi mo dito and ano sa tingin mo ang dapat next na maging hakbang para lalong ma-appreciate yung dokumento na ito? Unang-una, gusto kong mag-peace offering kay Senator Bato. Okay, Senator Bato, maraming salamat kasi talaga namang siya lang yung mag-isang senador ang nagtumayo doon sa investigation. At pinasasalamat natin yon lahat kasi pwede niyang hindi ituloy yun kung siya ay talagang ayaw niya for whatever reason. But doon sa pag-amin niya sa interview, which is napanood ko, na sinasabi niya na ito ay naniniwala siya na existing itong pre-op at authority to operate documents na ito, doon pa lang panalo na ang bayan. Ibig sabihin, hindi AI or artificial intelligence generated yung ipinakita natin. So, ang tanong mo anong dapat ang kasunod. So, sana ipatawag yung subject
which is si Marcos Jr. Napanood ko rin na sinabi niya na ipapatawag niya si Maricel Soriano o pinatawag na. At si Marcos Jr. susunod ay hindi daw muna. And I believe ang taong bayan ay nag-aantay para ipatawag na si Marcos Jr. Kung tutusin si Maricel Soriano, medyo hindi ganun ka-importante kasi hindi naman po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So, ang pinaka-importanting personalidad ay walang iba kundi si Marcos Jr. ang dapat ipatawag sa Senado. Pero ang kanina, napanayam namin yung ex-PDEA agent, yung mga kalakip doon na sinumpaan noong mismong informant niya, pati ang mga larawan, ay nakalakip din doon sa dokumento na ipinakita nyo po. Kaso, dinideny ng PDEA. So, dapat din na mabusisi ito ng husto considering na established na ni Senador Bato de la Rosa na legit ito. Kasi sinasabi niya, meron niya mga kalakip na mga dokumento, mga ebidensya para makapagpapatunay, para maituloy yung operasyon. Kumbaga may probable cause na ituloy yung operasyon. Yes. Ilang beses din binanggit yan ni former agent Morales na dapat nga doon. Kaya nga maraming nadismaya sa investigation. Senator Bato, ganun talaga eh. You're a public figure. The fact na you are a senator, yun yung sentimiento ng taong bayan na ipinapaliwanag o sinumpaan, okay, ni Mr. Morales doon sa Senado kasi bago naman siya nagsalita, nag-take siya ng oath doon na yes, nag-i-exist itong mga dokumento together with that attachment, yung 5 pictures. So, kaya dapat dapat in-expound yon during the investigation. Dapat pinaisa-isa ni Senator Bato nung time na yon na ano nakalagay sa, ano nakikita mo sa number 1 picture, number 2, number 3, number 4, number 5. Ano yung matatandaan mo kasi that was 10 years ago. So, nandoon yon. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari sila so mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na tinatago niya, which is obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan? Wow. Wala namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa na I know. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have, sinusunod nila ang batas, wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso at they have jurisdiction sa akin at dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. You have to follow the Constitution ng Pilipinas, Constitution ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin. At kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong
pagdinig na dapat malaman ng taong bayan kaugnay nga dito sa PIDEA leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, no? Yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na, you know, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para mag-execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr. So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala doon sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales wala doon na supposedly, di ba, i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig ng taong bayan na yung mga testigong pinresent ni Lazo walang personal knowledge doon dito sa itong dokumentong ito na si Morales ang nagtipa o nagpasumpa doon sa confidential informant. So paano mo gagawing testigo ang isang taong hindi niya naman nakita o na witness, 'di ba? Kaya nga tinatawag kang witness hindi testigo ang tawag sa iyo, 'di ba? Ang tawag sa iyo, pinwersa lang nila Lazo or by, well, sorry. Okay, go ahead, yeah.